isang flood control project sa Arayat, Pampanga na konektado umano kay former Pampanga Congressman Aurelio Dong Gonzales. Hindi ko alam ngayon kung papagawa kasi ang ano ng mga tao dito, bibigyan na lang sila ng mga nung pagpagawa ng bahay. Si former Speaker Martin Romualdez may malaking property sa Spain na estimated to be worth at least 445 million pesos. Grabe, no? Itong Cecil property, binuo just days bago binili yung mansyon. Kasi mukhang binuo lang siya para pagtakpan na si Romualdez ang may-ari. May isa pang property si Romualdez sa US naman na inilipat niya sa isang kumpanya na headed by another Upsilon Guard. Nakita pa si Cavite Governor John Vic Remulla na pinagtatanggol ang kandidato niyang si Vice President Jejo Marbinay. Nakinig ako sa mga tao at wala na ako narinig dito na gusto nila ng pagbabago. Ang narinig ko ay ang sinasabi sa akin ng lahat ay nakikita na lang natin. What about the rights, the 30,000 who he summarily had killed without any judicial action, without any charges? Danagan ang Bida News Update. Alright, welcome back. Nagbabalik ko tayo mga kabitaan dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. Para malaman ng karamihan kung ano pa po mga kaganapan sa ating lipunan, paliguan ito ng maraming likes, busa ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion, at i-share niyo po ito mga kabitaan. Pakiusap lamang ho sa mga nanonood sa YouTube at Facebook. Huwag kalimutan po sa YouTube, subscribe po kayo at pindutin ang notification bell. Lalo na ho sa Facebook, follow, like, and share din mga kabalitaan. At pag-usapan natin itong tagong yaman ni Tambuaya na parang may yata sa Espanya yata may tinatago pala tong kumbaga yung tagong yaman niya mga kabitaan. Ang tanong natin kung saan ba galing? Bakit ganun ho kayaman itong si Tambuaya mga kabalitaan? Hindi ba kaya ito yung sinasabi dati ni Inday Sara Duterte na pag nakaupo na ho yung Team Unity, babawiin niya yung lahat na ginasta niya sa pangangampanya nila mga kabalitaan? Talagang literal na binabawi ho dahil ayon pa ni Saldico, siya po ay humahakot ho ng mali-malitang basura na kung saan mula ho sa kaban ng ating gobyerno. Mamaya, papakita ho natin sa inyo, pag-uusapan ho natin yan mga kabalitaan. At itong si John Vic Remulla mga kabitaan, ibabalik ko natin yung mga nangyari noong kasagsagan ho ng pangangampanya 2016 presidential election. Matatandaan niyo po mga kabitaan, tinaydor niya ho dito si Jejo Marbinay, yung dating vice-presidente ho mga kabitaan. Dahil tumakbo ito ng pagka-presidente at kalaban niya ho dito si Tatay Digong Duterte at yung ilan pa. So ginawa ho ni John Vic Remulla matapos niya pong alam niyo na, yung makuha yung gusto, bigla hong sumakabilang bakod mga kabalitaan at doon siya na parang lintang dikit na kay Tatay Digong Duterte. Kung ano po ang ginawa niya dito kay Jejo Marbinay, copycat ho ang ginawa niya dito kay Tatay Digong Duterte. Pero mas malala po ito dahil isa po siya ang nagpaplanong dalhin ho sa Dahig, Netherlands si Tatay Digong Duterte. Yun po yung kanyang kahayupan at kabastusan, kademonyuhan na talagang ugali na ho talaga ng magkapatid na low bender mga kabalitaan. At ito naman hong si Dong Gonzales, naku po, nandito na, lumalabas na ho yung resibo dahil di umano siya isa sa contractor sa isang proyekto dyan sa if I'm not mistaken, dyan sa Pampanga na gumuho na naman ho mga kabaitaan. So unti-unti na ho silang sinisingil at ipinapamuka sa kanila ng ating inang kalikasan mga kabalitaan. Dito muna tayo kay Dong Gonzales. Panoorin ho natin to dito mga kabalitaan. Gumuho na naman ang isang flood control project sa Arayat, Pampanga na konektado umano kay former Pampanga Congressman Aurelio Dong Gonzales. Buwelta naman ni Gonzales, hindi raw siya ang kontraktor. Narito ang exclusive agenda report ni John Manalo. Sa kabila ng paulit-ulit na inspeksyon ng mga otoridad, muli na namang gumuho ang bahagi ng Pampanga River Wall dito sa Barangay Candating sa Arayat, kung saan nakatayo ang umano'y isang substandard flood control project na nakubra ng Edmarie Construction and Trading. Kwento ni Lily Macapagal na 47 years ng residente ng Candating, Biyernes pa nang magsimulang gumuho ang lupang kinatatayuan ng proyekto. Pero hindi nga ito ang unang beses na naranasan ito ng mga taga-Candating. Mas malaki ang nasira ngayon.
Noon, konti-konti lang yung lupang bumababa. Ngayon, malaki na. Hindi ko alam ngayon kung papagawa kasi ang ng mga tao dito, bibigyan na lang sila ng mga, nung pagpagawa ng bahay, tsaka pambili ng lupa, ganun na lang. Kasi pag halimbawa, ginawa ulit yan, ganun din. Ganun din ang mangyayari. Parang wala nang lunas eh. Dagdag niya, may mga bahay na rin daw na nasira dahil sa paulit-ulit na pagguho ng lupa rito, dahilan para magsilikas ang ibang mga residente. Sana naman kagad maayos nila. Siyempre, hindi rin kami mapalagay, hindi kami makakatulog ng gabi. Minsan, magdamag, hindi ka makakatulog dahil naiisip mo yan. Kaya ilang beses na rin daw dumulog sa barangay si Makapagal at maging ang mga kapitbahay nito para ipaabot ang mulit-muling nararanasan nila sa proyektong nakatayo sa likod ng kanilang mga bahay. 2023 nang matapos ang pagpapatayo ng umano'y substandard na flood control project dito sa Barangay Candating sa Arayat, Pampanga. At sa makikita natin ngayon, muli na naman itong dinadagdagan ng lupa para nga ayusin itong proyekto. Taong 2024 kasi, isang taon matapos mabuo ang proyekto ay agad din itong nasira. August 4, 2025, sumama ang Billionario News Channel sa inspeksyong ginawa ni dating Budget Secretary Mina Pangandaman sa nasabing flood control project. Kasama rin namin noon si Arayat Mayor Jeffrey Luris. At ang bumungad kay Pangandaman sa kanyang inspeksyon ang nag-collapse na slope protection dahil sa pagtaas ng tubig sa Pampanga River noong kasagsagan ng habagat at bagyo. Paliwanag ni Luris noon, pasok pa naman daw sa warranty ng contractor ang pagpapaayos ng slope protection dito, kaya wala raw gagastusin ang lokal na pamahalaan. Iminungkahi na rin daw ang posibilidad na Okay, so sabi ho dito na pasok pa daw no sa warranty ika nga no itong pagpapagawa ho mga kabataan ng tulay or flood control diyan sa Pampanga pala ito mga kabalitaan ano. Tapos wala daw gagastusin. Covered pa rin ho ng contractor mga kabalitaan. So ang tanong ho rito, ba't po ba sinabi dito ng isang residente na hindi na ho maaring ayusin o kumpunuhin ito dahil wala na ho talaga itong tsansang ayos-ayos. At ang option na lang daw nila, bibigyan ng pera, pabili ng bahay, para makabili ng bahay at makalipat ho mga kabalitaan. Saan po ba galing yung perang ipamimigay ho nila para pambili ng bahay ng mga apektadong residente dyan mga kabalitaan? Kung ginawa po yan ng maayos, hindi ho substandard, walang kickbacks na nangyayari dyan mga kabalita, hindi ho magkakalitsi-litsi ho yung flood control dyan sa Pampanga, dyan sa may Arayat. Kaso nga lang mga kabalitaan, itong mga walang hiyang makakapal ang kakapal ng pagmumuka ng mga animal na ito. At dinidinay pa ni kung sino ba yun, si Dong Gonzales na hindi daw siya contractor dito mga kabalitaan. So si Inang Kalikasan na ho ang nagpapamukha sa kanilang mga kabulastugan. Ngayon, nagkakaproblema, denied to the max na mga kabalitaan. So anong gagawin? Ba't hindi pa ito pinapatawag sa investigasyon? Ano bang itong Blue Ribbon Committee mga kabalitaan? Napaka wala na hong kredibilidad na ho ito mga kabitaan at hindi na ho ito talaga mapagkakatiwalaan dahil alam naman ho natin itong si Panfil Lacson ay may pinapanigan ho itong si kanyang kamahalang na nasa bahay ni Kuya mga kabalitaan. So ngayon, lipat tayo dito sa isang usapin mga kabitaan. Nako, talagang nakakahiya talaga itong si Tambuaya, no? Ano ka talaga eh. Napakadaming pera, yung pera mula dito sa ating bansa, dinadala ho doon sa Espanya para lang makabili ho ng property mga kabalitaan. Marami nga siyang nabiling property dito sa ating bansa eh, di ba? Gamit pa yung mga dami na mga individual para hindi ho mauli-huli kung ito'y malalaman at hindi ho ito managawit mga kabalitaan. Ganun ho katalino sa pandarambong ho itong si Tambuaya. Ito'y ayon po mga kabalitaan yung pandarambong, yung pagnanakaw ng mali-malitang pera, ito'y nagmula ho sa bibig ni Saldico mga kabalitaan. Pakinggan natin dito ang resibo na nakakuha ng Rappler mga kabalitaan. Si former Speaker Martin Romualdez may malaking property sa Spain na estimated to be worth at least 445 million pesos. Grabe, no? So, paano namin na-connect kay Romualdez tong mansyon sa Sotogrande na sobrang sosyal na community? Ako si Judes Gavilan,
lead editorial researcher na Rappler. Ang tawag dito, nota simple. Sinasabi dito kung sino ang may-ari ng isang property sa Spain. Dito, makikitang binili ang mansyon noong January 2024 ng isang kumpanya na nagangalang Cecil Property. Itong Cecil Property, binuo just days bago binili yung mansyon. Red flag daw yan, sabi ng legal experts, kasi mukhang binuo lang siya para pagtakpan na si Romualdez ang may-ari. At may clues mismo sa registration papers nito. Dalawang pangalan kasi doon ang posibleng konektado kay Romualdez. Naku. Doon muna tayo sa isa, ang Bravos Holdings na based sa Pilipinas. Ayon sa papeles nito sa Securities and Exchange Commission, si Attorney Jose Raulito Paras ang sole incorporator nito. Isa siyang malapit na business associate ni Romualdez. Magka-brand sila sa Upsilon Sigma Phi. Dati rin siyang nasa board of directors ng Benguet Corporation ng pamilyang Romualdez. Magkapareho pa nga ang address ng Bravos sa address ng law firm ni Paras, na may mga top officials na dati ring business associates ni Romualdez. Pero hindi lang yan ang connection. May isa pa akong pangalang nakita. Si Jonathan Jaya Sudir, nakalista na shareholder ng Cecil Property. Anak siya ni Jaya Sudir, isang Malaysian businessman na malapit kay Romualdez. Medyo sketchy ang background ni Jaya Sudir sa Asia. Pero paano siya connected kay Romualdez? Siya raw ang nag-imbita kay Romualdez na manood ng F1 event sa Singapore. Ang asawa ni Jaya Sudir, si Cristal Jacinto. She owns Contis and Wendy's sa Pilipinas. Present siya sa lahat ng State of the Nation address ni President Marcos since 2022. In case you miss it, magpinsang buo si Marcos at Romualdez. Pero back to Cristal Jacinto. Present din siya noong presidential inauguration. Palagi ring present si Romualdez sa mga grand opening ng businesses ni Cristal Jacinto. Pumunta pa nga siya at least once sa birthday party ni Cristal. May mga nagsasabi na wala naman sa mga dokumento ang pangalan ni Romualdez. Pero enough to raise questions about the property transaction ang lumalabas na network ng mga tao. Hindi kasi to first time. May isa pang property si Romualdez sa US naman na inilipat niya sa isang kumpanya na headed by another Upsilon brand. Kung titignan natin yung trend, baka nga marami pang ibang property na konektado kay Romualdez. So email us at investigative@rappler.com para sa tips at Ito talaga, klaro ho mga kabaitaan na hindi ho nila madidinay ho itong nakalap na impormasyon, resibo ho dito ng Rappler mga kabaitaan. Dahil sabi nga dito, kung susundan ho yung trend, walang pagkakaiba. Gamit to ang kanyang ang brado sa fraternity nito mga kabalitaan. So ibig sabihin, talagang may may gas-gas na ho itong si Romualdez sa korupsyon sa ating bansa. Kilala na ho ito mga kabitaan na talagang pera-pera lang yung kanyang pagiging opisyal ng ating gobyerno. At ito naman po ang sinasabi ng asawa ni Toby Tiangco na huwag kang dumikit dyan kay Tamba, madadamay po kayo. Ano bang ibig sabihin nito? Sigurado may alam na ho ang asawa ni Toby Tiangco kung anong klaseng pagka-politiko ho itong si Tambuaya. Matakin niyo po pag kayo ay tatakbo doon sa kanyang distrito sa Tacloban. Anong gagawin? Pag alam niya na talagang tagilid siya, sasampahan niya ho kumbaga pipetisyonan niya po for disqualification case mga kabalitaan para siya naman ho mananatiling maging kongresista diyan sa kanyang baluarte. So meron ho siya talagang personal interest. Kumbaga gahaman ho ito sa posisyon at sa kanyang mga nailuluklok ho na mga pera mula sa kaban ng ating gobyerno. Kaya po natin nasabi ho yan dahil base po sa mga pasabog dito ni Zaldico mga kabalitaan. Ito ba ang kailangan nating iboto sa susunod na 2028 presidential elections? Na hindi pa nga nakaupo dyan sa bahay ni Kuya, dyan pa nga lang sa mababang kapulungan na bilang Speaker of the House, umaasta na nga parang presidente at very untouchable mga kabalitaan. Pag ay may kakalaban, may magre-react sa kanya, may magbabatikos, talagang pakakasuhan na. Paano pa pag naging presidente? Baka ito na rin siguro ang magiging Marcos Sr. 2.0 version mga kabalitaan. Dito naman ho kay John Vic Remulla mga kabalitaan, ipapakita at ibabalik lamang ho natin sa inyo kung gaano ho ito ka-animal tong taong ito. Kung gaano ka-traidor. Hindi ho talaga maaasahan to. Ngayon, nangangambisyon ho siya mga kabalitaan na siya po ay tatakbo bilang panguntra kay Inday Sara Duterte. At yung pagmamayabang niya ho na nilinisan niya daw niya yung hanay ng ating kapulisan.
yung mga pag-aambusyo sa ating mga kasundaluhan dyan sa Mindanao. Yung pag-ambush itong kay Mayor Ampatuan gamit ho yung RPG at yung panggagahasa at kung ano dami ho ng mga illegal na droga. Yun ba'y tinatawag mong paglilinis? Wala nga tayong kasiguruhan sa panahon ngayon sa ating bansa dahil parang libre na at open na ho ang mga masasamang elemento na gagawa ho ng kasamaan sa kanyang kapwa mga kabalitaan. Ito, pakinggan natin. Itong si John Vic Remulla, noong unay talagang preskong-presko pa ho siya at talagang dikit na dikit ka Tatay Digong Duterte dahil ho sa kanilang pansariling interes at alam na ho ng taong bayan kung gaano ito kasamang elemento sa mundong ibabaw mga kabalitaan. Usan ng Marso, nakita pa si Cavite Governor John Vic Remulla na pinagtatanggol ang kandidato niyang si Vice President Jejomar Binay sa Cebu Presidential Debate. Pero nitong katapusan ng Abril, hindi na si Binay ang katabi ni Remulla, kundi ang kalaban ni Binay na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ikinasama ng loob ni Binay ang pagbaligtad ng matagal na niyang kaalyado at dati pa niyang spokesperson. Nalulungkot ako dun sa mga nanghiway sa atin. Malaking pagkakamali. Palagay ko, hindi nila makakalimutan. Matatapos na ang labanan. Nang iwan pa. Pero katwiran ni Remulla, bago pa siya lumipat, lumalabas na sa mga local survey na si Duterte na ang gusto ng mga Kabitenyo. Kaya unang linggo ng Abril, nagdesisyon si Remulla na magdigong na rin. Nakinig ako sa mga tao at wala na ako narinig dito na gusto nila ng pagbabago. Ang narinig ko ay ang sinasabi sa akin ng lahat ay nakikita nila pag-asa na nakinig ko. Karating rin panahon na naintindihan niya kung bakit nangyari yan. Sa kabila ng paghihiwalay, nag-ikot pa rin si Binay sa Cavite kahapon. Nanindigan naman si Remulla na wala siyang hiningi at wala pang inaalok na pwesto sa kanya si Duterte kapalit ng paglipat niya. What about the rights of the 30,000 who he summarily had killed without any judicial action, without any charges? 30,000 victims were killed without any due process. Were the 30,000 allowed to go to court? Were the 30,000 read their rights when they were executed? Were they allowed to plead their case? I cannot argue the case. I'm not a lawyer. I'm just saying I am taking the side of the 30,000 who were slaughtered. They were killed. They were tortured. They were ordinary Filipinos deprived of their life, their liberty, and they were deprived of any due process. So makikita mo talaga mga kabaitaan yung kanyang pagiging balimbing. Kaya sa mga naging pagkaibigan dyan ni John Vic Remulla na magbantay kayo dyan, bantay-bantay kayo dyan mga kabalitaan. Kayo ho ang tatraydo rin lalo na pag itong mga bayarang bangag vloggers. Pag kayo nagkamali ho, babalikan ho kayo dito ni John Vic Remulla mga kabalitaan. O sabi niya, lumipat daw siya kay Duterte dahil daw mga kabalitaan gusto ng taong bayan ng pagbabago at nakikita niya daw kay Tatay Digong Duterte. Ngayon, bumaliktad. Kung anong ginawa niya pagtatraidor dito kay Jejomar Binay, ganun din ang ginawa niya kay Tatay Digong Duterte. At may sinasabi pa siyang 30,000 na mga pinapatay ni Tatay Digong Duterte. Yun ayon lamang sa kanyang mga narinig na kwentong barbero. Wala ngang naipakitang ebidensya. Tapos mga kabalitaan, sasabihin pang merong 30,000 na were tortured daw mga kabalitaan. O saan ba yung resibo mo? O ano bang nung naidala na ho nila si Tatay Digong Duterte ay wala ho talagang may pakitang formal na kaso ho talaga kakaharapin ni Tatay Digong Duterte. Huli na nga nitong nagdaang mga linggo, naghahanap pa sila ng nasa gobyerno na mag-testify at magsasalita laban kay Tatay Digong Duterte. Saan po ba yung hustisya na yan? Kaya nararapat ho talaga na itong ginawang pagtatraidor ho ng BBM administration maimbestigahan din. At matalakay dyan sa Senado at sa Kongreso kung sila po talaga ay para sa taong bayan. Dahil si Tatay Digong ay para ho talaga sa taong bayan at mahal ng taong bayan mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag niyo pong kalimutan mga kabalitaan. Paligo ng maraming likes, buusan ng maraming komento, reaction, opinion, suhestyon at i-share niyo po ito mga kabalitaan. Sa Facebook, follow, like, and share. YouTube po, subscribe at pinutin ang notification bell. Bago tayo magtapos mga kabitaan, paalala lamang ho ito.
Kapag ang tao po ay naapi sa kauli-ulian, siya po ay magwawagi dahil po sa kanya patuloy na pagipaglaban para sa katotohanan at kinabukasan para sa ating inang bayan. There will be a time of reckoning. To God be the glory, Mama. Chip, chip. Mwah. Peace out. Gun, a God,